Ito na guys, papakita ko na sa inyo kung paano natin maa-achieve ang healthy hair gamit ang aming Cysteine Keratin Nanoplastia treatment. Step 1 is to use a clarifying shampoo or an anti-dandruff shampoo. At pagkatapos nun, syempre, kailangan mo siyang tuyuin. Gently brush at kailangan 100% na tuyo ang inyong hair bago natin i-apply ang Cysteine Keratin Nanoplastia. Makikita nyo na hindi na siya malapot, ngayon malabnaw na yung product namin para mas madali mo siyang maa-apply sa iyong hair. So, konti lang naman ang kailangan mong i-apply, hindi kailangan super duper saturated ang inyong hair, pero syempre kailangan lahat ng strand ng hair mo ay malalagyan nung cream na ito. So, iiwanan mo lang yan for 60 to 90 minutes. Nakita nyo naman, di ba, na long hair ako, pero tingnan nyo, may natira pa doon sa aming nano treatment. O di ba, ang dami pang natira. Talagang kaya nito hanggang long hair. Ito na guys, para hindi na kayo malito at hindi kayo mahirapan sa pagbo-blower, we are going to rinse our hair 80 to 90% na rinse. So, paano mo malalaman kung tama na yung 80 to 90%? Ayan, paglagay mo ng water, syempre pipigain mo yung hair mo, 'di ba? Sasaluhin mo nung palm mo yung tubig at pag nakita mo na medyo maputi pa yung tubig, ibig sabihin kailangan mo pa siyang i-rinse ng isa pang beses. So ayan, lalagyan ko uli ng tubig, nakadalawang tabo lang ako at makikita nyo na halos clear na yung tubig. So pag ganon, okay na siya at pagpo-proceed na tayo sa pagbo-blow dry ng hair. So ngayon guys, kapag nagbo-blower ka at naramdaman mo na medyo matigas pa yung buhok mo, ibig sabihin nito is kulang pa ang inyong pagbabanlaw, kaya lagyan mo pa yan ng tubig. O tingnan nyo naman to, di ba? Walang katigas-tigas. Next is to straighten the hair with an iron. Depende ulit ang temperature na to doon sa hair condition mo. So ako gumamit ako ng 200 degrees, pero napansin ko doon sa mga bleach part ko, parang kaya naman na niya kahit 190 degrees lang. So nag-down ako ng 190 degrees nung nasa bandang gitna na ako ng aking hair. Tingnan nyo naman, di ba? Sobrang shiny pagkatapos mag-plancha. Let it rest for an hour at babanlawan natin to uli kasi same day rinse nga tayo. So use a hair mask or conditioner kapag ikaw ay magbabanlaw ng hair. Hindi lang water ha, kasi 'di ba kapag naliligo naman tayo, talaga nagko-conditioner tayo. So ito na, itadry mo na yung hair mo para makita yung final result. So ngayon nararamdaman ko na kagad yung lambot niya at yung bagsak ng hair ko. Tingnan nyo naman, yan na ang ating same day rinse result at ang laking pagbabago niya doon sa super dry ko kanina dahil nga nagbe-bleach ako at nag-highlight ng hair. Ngayon, mas buhay na siya.